Mga kapuso, pinangunahan mismo ni DPWH Secretary Vince Dizon at Mayor Benji Magalong ang isinagawang inspeksyon dito sa umano'y ghost project sa Barangay Kulaman ng Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Na-award sa umano'y dummy ng construction company na mag-asawang Diskaya na St. Timothy Construction ang 96.5 million pesos na flood control project sa Barangay Kulaman sa bayan ng Jose Abad Santos, Davao Occidental. Naibayad na ng DPWH Davao Occidental District Engineering Office ang full payment sa kontraktor kahit di pa tapos ang proyekto. Actually, kabilaan po ito sa actual. Ito yung 96 million. Oo. Hanggang dito. Nasa na yung, hinihintay ko yung pader, ha? Wala pa ako nakikita ng pader. Ay, hindi pa po sila magpapader. Tataas po nila yan. Remnants. Dito, noong binaha. Huwag yung papainitin yung ulo ko sa mga sagot ninyo. Amin yung totoo. Kung itatago nyo, hindi kayo magsasalita, walang mangyayari. Maraming gagawin na ganito uli. Sipin nyo, sabihin nila na 2022, no, may bakal na rito. Katapos sinabi nila na meron din daw doon. Ngayon, tatanungin ko sa inyo, totoo ba yon? Pwede bang sabay-sabay kayo? Totoo ba yon? Thank you. Maraming salamat. Depensa ng District Engineer, hinabol nila ang disbursement rate kaya't ng full payment na sila. Nangako rin umano ang kontraktor na tatapusin ang proyekto. Pinondohan ang proyekto noong 2021 at dapat na matapos noon pang October 2022. Dagdag ng District Engineer, nasira umano sa baha ang nasimulang itayo ng kontraktor at nagkaproblema rin sa quarry. Hindi ito bumenta kay Secretary Dizon, lalo pat nalaman galing sa mga residente na nakatenga lang umano ang proyekto. May nakuhang larawan 3 linggo na ang nakakaraan na walang konstruksyon sa lugar. Dagdag ni Secretary Dizon, inihahabol lang ang nadatnang konstruksyon nang pumutok na ang mga issue sa maanumalyang flood control projects. Nagbigay si Magalong ng ultimatum na isumite ngayong araw ng District Engineer sa CIDG ang lahat ng mga dokumento sa naturang proyekto. Yan ang latest mula rito sa Davao Occidental. Ako si Argil, relator ng GMA Regional TV at GMA Integrated News.